Sa ating bansa, maraming bata ang nawawalan ng kanilang pagkabata. Sa halip na maglaro, mag-aral, at mag-enjoy sa kanilang kabataan, sila ay napipilitang magtrabaho sa murang edad, sa sakahan, sa kalye, pabrika, at iba pang mapanganib na lugar. Ito ang tinatawag na child labor, isang malaking problema na nakakasira hindi lamang sa kanilang kalusugan at pag-aaral, kundi sa kanilang buong kinabukasan pa. Ngayon, sama-sama nating tuklasin kung ano ang child labor, bakit ito patuloy na nangyayari, at ano ang maaari nating gawin upang tuluyang wakasan ito. Ang child labor ay ang pagtatrabaho ng mga batang wala pang 15 taong gulang sa paraang mapanganib o nakakasama sa kanilang paglaki, kalusugan at pag-aaral. Hindi ito simpleng pagtulong sa gawaing bahay, kundi trabahong maaaring makapinsala sa kanila. Dito sa Pilipinas, ayon sa Philippine Statistics Authority, may humigit kumulang na 509,000 na child laborers noon sa taon na 2024. Karamihan sa kanila ay nasa sakahan, serbisyo at pabrika. Dahil dito, nawawala ang kanilang pagkabata at nahihirapan silang mag-aral at lumaki ng normal. Bakit nangyayari ito at ano ang epekto nito? Ang pangunahing dahilan ng child labor ay ang kahirapan. Kapag walang sapat na kita ang magulang, napipilitan ang mga bata na magtrabaho upang tumulong sa pamilya. Kasama rin dito ang kakulangan sa edukasyon at trabaho para sa mga matatanda. Ano ang maaaring epekto nito? Nakakasama ito sa kalusugan ng bata dahil sa pagod, sakit at aksidente. Hindi sila nakakapag-aral ng maayos kaya nahihirapan silang bumangon sa kahirapan. May malalim na ugnayan ang child labor sa kapayapaan at sustainable development. Ayon sa SDG 8 ng United Nations, target na wakasan nito pagsapit ng 2025. Kapag patuloy ang child labor, nananatili ang kahirapan at hindi pantay-pantay na nagiging sanhi ng hidwaan at kawalan ng kapanatagan, lalo na sa mga lugar na may armed conflict tulad ng ilang bahagi ng Mindanao. Kung maproprotektahan ang karapatan ng mga bata sa edukasyon at ligtas na paglaki, mas magiging mapayapa at maunlad ang ating bansa. May mga solusyon. Una, ipatupad ng mahigpit ang batas tulad ng RA 9231 laban sa child labor. Pangalawa, bigyan ng kabuhayan at suporta ang mga pamilya para hindi na kailanganin ng bata na magtrabaho. Pangatlo, siguraduhin na lahat ng bata ay nakakapag-aral ng libre at ligtas. Ano ang magagawa natin bilang ordinaryong mamamayan? Iulat sa DOLE o barangay kung may nakikitang child labor. Suportahan ang mga programa ng gobyerno at NGO tulad ng World Vision at IDO. At magsimula sa sariling pamilya at komunidad. Ngayon din, tayo na ang gumalaw. Huwag tayong manahimik habang may mga batang nawawalan ng kinabukasan. Sama-sama nating wakasan ang child labor sa Pilipinas. Suportahan ng edukasyon, labanan ng kahirapan at protektahan ng bawat bata. Isang bata, isang pag-asa, sama-sama nating bigyan sila ng mas magandang bukas. Yun lamang, salamat sa panonood.